nila si Marfel T. Kapundag at kasama si Princess Diane A. Daud ay nais naming ibahagi ang isang pambihirang kwento tungkol sa pagtutulungan at inobasyon. Ito ay ang Biyag ni Lamang. Ang kwento ni Biyag ni Lamang ay hindi lamang isang epikong pampanitikan, kundi isang inspirasyon para sa ating modernong panahon. Kami ay nagtatrabaho magkasama tungkol dito. Ako na nasa internet at si Maripel Kapundag naman ay harap-harapang nasa audio. Alam naman natin na ang epikong Biyag ni Lamang ay isang kwentong bayan na mula sa Ilocos na naglalarawan sa pakikipagsapalaran ni Lamang, isang bayani na may taglay na kakaibang lakas at tapang. Ipinapakita sa kanyang kwento ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang ama at ang kanyang pakikipagdigma laban sa mga kaaway. Sa kanyang pakikipagsapalaran, ipinapakita ang kanyang katapangan at husay sa pakikipaglaban. Ang epikong ito ay kilala mula sa makulay na pangyayari, mahika at pagsubok na kinakaharap ni Lamang. Para sa unang tanong, sino si Biyag ni Lamang? Tama, siya isang bayani sa epikong Ilocano na kilala sa kanyang tapang at kahusayan sa digmaan. Ngunit, paano natin na-translate ang aral at inspirasyon mula sa kwentong ito sa ating pang-araw-araw na buhay at trabaho? Isa pang pangunahing aral na makukuha natin kay Lamang ay ang halaga ng pagtutulungan. Sa panahon ngayon, ito ay nagsisimula sa digital na mundo. Ako, na nasa internet at si Maripel Kapundag na nandito sa harap ninyo ay nagtatrabaho na magkasama para ibahagi ang kwento na ito sa mas maraming tao. Natin, ang kwento ni Lamang ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay isang hamon sa ating mag-isip ng mga paraan kung paano natin ma-innovate ang ating trabaho. Ano ang mga bagong idea na maaari nating dalhin sa larangan ng Biyag ni Lamang? Paano natin may papahayag ito sa mga makabago at kaakit-akit na paraan? Sa pagtatapos, nais naming ipaalala sa inyong lahat ang kahalagahan ng pagtutulungan at inobasyon. Ang kwento ni Biyag ni Lamang ay hindi lamang isang kwento mula sa nakaraan. Ito ay isang gabay para sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong oras at pagtangkilik. Huwag nating kalimutan ang aral ng Biyag ni Lamang sa pagharap natin sa mga hamon ngayon at bukas.